programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Are you ready? Hello guys, good morning. Good morning. This is Melvin TV. Nandito ako ngayon guys dahil pag-uusapan natin yung problema doon sa aming kalsada dito guys. So karugtong ito doon sa binablog kong kalsada na nag-uugnay sa Tansa at saka Gentry. Yan. Yan yung kalsada ng Phil Invis Avenue. Yan guys. So, kaya ako nandito ngayon guys dahil kahapon February 16 ay meron na namang isang kotse na sumadsad doon sa umusli na biyak na kalsada. Ayan. Doon mismo sa pinakamalalang lubak doon sa may area ng Westwood Mansion. So, yun na nga. Hindi napapansin ng driver. Sumadsad yung kanyang kotse. Na, ayun. Yun ang sanhi ng pagbulwak noong kanyang langis. Guys, yun. Yun. Nakatakbo pa siya ng mga ilang medyo mahaba-haba pa rin ng konti dahil mula sa Westwood hanggang lagpas ng tulay yung nasasakupan na ng Pasong Kawayan dos guys. So grabe talaga ang pinsala ng kalsada na yan guys. Hindi lang yan ha. Isa lang yan sa mga nangyayari na mga sumadsad dyan. Yung iba hindi ko naman nakukunan. So ito ngayon ito yung latest Honda. Yung kotse na Honda guys. So yun na nga. Naubos na yung kanyang langis hanggang sa nakarating doon sa lagpas ng tulay. Kaya yun, iniwan na lang nila doon yung kotse. So siguro sa mga oras na ito, wala na doon, baka hinila na yun. So nangyari nga pala yun kagabi guys, mga bandang alas 8 pasado o naglalaro ng 8 or 9, mga ganun po nangyayari ang insidente. So panahon na ngayon guys ng kampanyahan ng mga politiko. So sino kaya ang mga politikong aaksyon dyan sa kalsadang yan? Sino kaya ang may lakas ng loob na magkukondina doon sa Phil Invis dyan sa kalsada na yan? Although guys, dito sa bandang Gentry, inaaksyonan na yan ng pamunuan ng Gentry dito guys. So, dyan na lang ang problema sa may nasasakupan ng Paradahan Tansa. Yan guys. So, yun na nga. Para sa pagpapatunay guys na nangyayari nga, yan. Ipapakita ko sa inyo ang video ng kotse. Yan. Kung papaano naubos o hanggang unti-unti naubos yung kanyang langis habang nananakbo guys. So, let's watch guys. Panoorin natin. So ito na guys. Dito kanina yung nasa lubong namin sasakyan ng kotse, yung Honda. Dito sa area na to, ito ang malala dito na kalsada guys. So nakikita niyo yung bato na nasa gitna guys. Hindi pala bato yan, simento yan na umusli yan eh. Sagasaan ng truck. Diyan sumadsad yung makina noong kotse. Kaya hindi napansin ng driver, kaya doon kung hindi nabasag yung ng langis noon, yan diyan bumuhos yung langis yan. Simula diyan bumulwak yung langis niya, hindi niya napansin. Tatakbo pa siya ng mga medyo mahaba-haba pa guys. Ayan oh. Kahit
gabing-gabi guys, kitang-kita mo yung bakat ng langis niya na panay ang tagas hanggang dito. Ayan, sa tulay. Yan, umabot pa siya dito sa lagpas ng tulay guys. Ayan. So, grabe talaga ang pinsala ng kalsada natin na yan guys. Kailan kaya yan ma-actionan yan? Yan o. Hanggang dito may langis pa rin siya o. Ayan o. Kikita mo naman. Yun. Ito na yung tulay na nag-uugnay ng Pasong Kawayan at saka Paradahan Tansa. Ayan yung kotse na yan guys. Yan. Yan yung Honda. O nakikita nyo. Umabot pa siya doon sa pangalawang lubak yan. Tapos tinulak na lang yan. So yun guys. Ilan pa kaya ang mga sasakyan o aksidente ang mangyayari dito sa kalsadang ito bago ito ma-aksyonan guys. Sobra-sobra na po talaga ang pahirap dito. Kaya hanggang sa muli guys. Bye-bye. Ingat. O, di ba? Nakikita ninyo kung paano at ano ang nangyayari. So, di ba? So, sana naman sa mga nasa kinaukulan guys ay magkaroon man lang tayo ng malasakit sa kalagayan namin dito, sa sitwasyon namin dito, lalong-lalo na sa mga tricycle. Yun nga mga pasahero ng tricycle guys, dadaan lang dyan ng umaga papunta sa trabaho, tapos balik ng hapon pa uwi ng bahay. Nagrereklamo nga lalong-lalo na yung mga tricycle driver na halos minuto dadaan dyan sa mismong kalsada na yan. Sa sektor pa lang ng mga tricycle yan guys, papaano pa yung iba. So meron nga dito yung iba, may mga kaibigan, kamag-anak na may mga sasakyan na sa Maynila, gustong bumisita dito. Ang sabi, mag-commute na lang kami kasi ang aming kotse baka masira dyan. So katulad dyan, yun sa pinakitang video na yan. So, isa rin yan sa dahilan, di ba? So, maraming naapektuhan. Unang-una, instead na mauubos na yung kanilang mga unit dito para mabenta. So, siyempre, yung mga customer, mga kliyente, nakikita yung sitwasyon ng kalsada na hindi man lang ma-action-actionan. So, medyo matatagalan talaga yung ibang unit nila instead na mauubos na. So, yun ang isa sa mga dyan. At hindi lang yan guys. So, lahat ng mga dumadaan dito kasi may access na ito ng Hindi katulad dati na wala ang lusutan dito mula Tansa hanggang Gintre. Ngayon, accessible na yung kalsada. So, sana naman bigyan naman natin ng pansin. Ano na ngayon, no? Kampanyahan na. O, pwede namang ayun nga, sinasabi nila, naka-hold ang pondo dahil election ban, pero bakit yung mga dyan, yung mga ayuda, bakit hindi naka-hold yung pondo na yan? Yan, dito na lang tayo guys, pagdating sa election. Dito. Huwag na tayo padadala diyan sa mga matatamis nila na pangako. Puro na lang napako. Ilang pangako na yan, kalsada na yan Kaya dito na po tayo guys Kung may ibibigay, tatanggapin. Pero yung iboboto natin, yung nandito, at saka yung ito ang gagamitin guys. So hanggang sa muli guys, ito si Melvin TV ay nag-iiwan ng kataga. Ano mang estado ng buhay mo, mahirap ka man o mayaman, may pinag-aralan ka man o wala, bakla, tomboy, babait, lalaki, palaging tandaan, business is the best. Yan. Bye-bye! See you on my next vlog.
TV. Subscribe, Like. share. Yoka Artiansa Remix.